Lord, tayo mga kapatid, yumuko. Tayo manalangin sa pasimula nating gawain. Ating humingi ng presensya ng ating Panginoon. O dakilan namin Diyos. Lord, narito po kami Panginoon, Lord. Isa pa Panginoon, Lord. Pagpuri ka Panginoon. Pasalamatan ka Panginoon sa umaga pong ito Panginoon. O Lord, sabahin ka Lord sa Espiritu at Katotohanan Panginoon. Salamat Lord, isa pa po Panginoon Lord sa privilege ito Panginoon Lord. Lord na kami dinako mo Panginoon sa lugar ito Panginoon. Upang Lord, isa pa Panginoon Lord, express namin sa iyo Lord ang aming pag-ibig, ang aming pananampalataya sa iyo Panginoon. Hallelujah. Lord, privilege lang po ito Panginoon. Lord, tayo nilagay mo Lord sa bawat sa amin Panginoon. Yes, amen. Dahil Lord sa iyong pag-ibig. Lord, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, biyaya mo lang po, Panginoon, Lord. Lord, kaya po kami, Lord, nakapagtipon-tipon, Panginoon. Lord, biyaya mo lamang, Panginoon, Lord, kaya kami, Lord, nakapagpatuloy, Panginoon. Panginoon, biyaya mo lang, Lord, kaya po kami, Lord, nakakatayo, may lakas, Panginoon, may hininga, may buhay, Panginoon. Lord, biyaya mo lang po, Panginoon, Lord, kaya, Lord, mayroon kami patuloy ng desire, Panginoon, Lord. Upang Lord, makapakinig, manambahan, Lord, sa iyong mga, Lord, sa iyong paanan, Panginoon. Lord, biyaya mo lang po, Panginoon, Lord. Lord, kaya kami nakakapagpatuloy, Panginoon, Lord. And Lord, papasalamat po kami, Lord, sa biyaya po ito, Panginoon. Lord, nilagay mo, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon. Bisa pa, Panginoon, Lord. Narito po Lord ang bawat isa, Panginoon. Lord, nag-expect kami Lord ng pagkapala, Panginoon, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa mga lupong ito, Panginoon. Lord, humingi po kami, Lord, ng paghipo mo, Panginoon. Lord, na pagsama mo, Panginoon. Lord, na pangunguna mo, Panginoon. Lord, sa aming munting gawain ito, Panginoon. Lord, bisa pa po, Panginoon, Lord. Sa kong pinupulot ng presensya, Panginoon, Lord, ng buong kusaling ito, Panginoon. Amen. Kaya mo, Lord, sa umaga po ito, Lord, maramdaman namin, Lord, ang iyong pagkilos, Panginoon. Lord, ang iyong pagkapagaling, ang kalakasan, Panginoon, na nagagaling. Lord, ang pag-umport mo, ang pagtuturo mo, Panginoon. Lord, ang instruction na nagagaling sa iyo, isang pa, Lord, sa umaga ito, Panginoon, Lord. Lord, huwag po kami lampasan, Panginoon. Lord, ayan mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord, ay Lord, sumaamin sa umagang ito, Panginoon. Kaya mo po, Panginoon, Lord, na Lord, isahin namin ang gusaling ito mamaya, Panginoon, Lord, na bawat-bawat, Lord, ng kalakasan, Panginoon. Amen. Lord, ang sandata, Panginoon, ng salita, Panginoon. Upang, Lord, sa amin, bakit ipagbaka, Panginoon, Lord? Kasanglibutan ito, Panginoon, Lord. Lord, ay meron kaming pangananggalang, meron kaming armor of faith, Panginoon, Lord, na nagagaling sa iyo, Panginoon. Amen. Isa pa, Panginoon, Lord. Kasi po, Lord, ang pananampalataya, Lord, sa umaga ito, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, Lord, sa umaga ito, Panginoon, Lord. Lord, ay makalabas kami, Lord, sa atmosphere, Panginoon, Lord. Kung saan, Panginoon, Lord, nararoon ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ayan mo, Lord, na Lord, ang aming kaisipan, Lord, sa liputan ito, Lord, ay mahawi, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Upang, Panginoon, Lord, mating namin, Lord, ang dimension, Panginoon. Upang, Lord, malinaw namin marinig, Lord, ang iyong tinig, Panginoon, sa umaga po ito, Panginoon. Lord, samahan po, Lord, ang bawat siya. Samahan po, Lord, ang aming MC, Panginoon, sa umaga po ito, Lord. Tulungan mo po siya, Panginoon. Inuwi mo po siya, Panginoon. Salamat, Lord, sa puso, Panginoon, Lord, na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin po, Lord, ang aming mga musician, Panginoon. Lord, ang bawat siya, Panginoon. Samahan po, Lord, kami sa aming mga panalangin, Lord, sa aming pag-aawitan, kung may magti-testimony, Panginoon. Lord, ay pangunahan mo po, Panginoon, Lord, hanggang sa paghahayag, Lord, ng salita, Panginoon. Lord, ang aming mga pastor, Panginoon, may isa pa, Panginoon, Lord, ay gamitin mo po, Lord. Lord, ang dalo yun, Lord, na pagkapala. Panginoon mo, Lord, na, Lord, ang pulpito mo na, Panginoon, Lord, ay pagkapala. Lord, ang lumabas, ang aming marinig, Panginoon. At Lord, buksan mo po, Lord, ang mga espiritual na mata, Panginoon. Lord, ang mga espiritual na tainga, Panginoon.
Lord, sa bagong ito, Panginoon, tulungan na po, Lord, ang bawat isa. Tulungan na po kami, Panginoon. Lord, magpakahayag ka po, misa pa, Panginoon. Kumilos ka po, Panginoon, Lord. Lord, hayaan mo, Lord, na puspusin kami, Panginoon. Misa pa, Lord, ang yung banal na Espiritu, Panginoon. Sa iyo po namin, Lord, pinagkakatiwala po, Panginoon, Lord, ang munting gawain ito, Panginoon. Lord, ang mga kapatid, Lord, na marami, Lord, papunta pa lang, Panginoon. Lord, ikaw po, Lord, na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, ang bawat makikinig, Panginoon, Lord, ang lahat na mag-stream, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, Lord. Pisa pa, Panginoon, Lord, sa iyo po namin, Lord, nilalagak, pisa pa, Lord, ang buong gawain ito, Panginoon. Sa dulo, Panginoon, Lord, ang kapurihan at pasalamat. Lord, sa may ulapang, Panginoon. Sa iyo pong matamis at makapangyari ang pangalan. Aming Panginoon Jesus Cristo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Mamaya po natin ang bawat sa mga kapatid ko. Sabihin natin sa katabi natin, God bless you, sister. God bless you, brother. Every praise. Bigay po natin ng papuri sa ating Panginoon. Yung mga ito, mga kapatid ko. Tandaan po natin siya. Palakpakan natin siya, mga kapatid ko. Every praise to our God.
biyaya niya. Isali po natin mamaya sa prayer natin po. Prayer request kay Brother Pedro Nario na maoperan po sa kanyang balakang dahil sa pagka-aksidente po. Nadaganan ng bulto ng damit po. Kasama po ni Sister Teresa. Kasama po natin sa panalangin mamaya. Magpapalik po. Dadako po na tayo sa mga gusto magpatotoo mga kapatid ko, gusto magbigay awit sa ating Panginoon. Malaya po silang punta po dito sa harapan. Sino pong gustong magpatotoo mga kapatid. God bless you, Sister. Sister Lia.
pa bang gustong magpatotoo? Bigay awit sa ating Panginoon. Mahal na pastor na yung ko. Sabayin niyo po mga kapatid ko. All the way. presensya ng ating Panginoon Jesus. Mula dun sa Egypto, no? Wilderness,
crossing the Jordan, possessing the land dun sa lupang pangako, from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, hanggang dun sa pagkapalit ng katawan. All the way. No turning back, sabi ng awit. Only all the way to a new body, all the way to new heaven and the new earth, mga kapatid. And that's the promise ng ating Panginoong Yesus sa panahon ito, mga kapatid. Hallelujah, mayroong prayer request dito. Ating sama sa panalangin si Pedro Nagio. Siya ay maoperahan sa kanyang balakang dahil sa pagkakaaksidente. Siya ay nadaganan ng mga bulto ng damit. Ito ay katrabaho siguro ni Sister Teresa. Sabi niya sa trabaho, isamahan sa panalangin ng taong ito. Kapatid, ay hindi siya nabiyaya kapag ng ating Panginoong Yesus. Ang Diyos ay hindi naubusan ng miracles. Yes, amen. Amen. Ang ating mga gawa ay ipanalangin upang ang Lord ang magbalik ng kanyang pagkakatawan sa maayos na kondisyon. At sabi siya ay operahan sa kanyang balakang. Isip natin ito ay napakagrabe yung pagkakatagal sa kanya. At ano man ang sabi ng doktor, ano man ang kanilang nakita, siya nito, mga kapatid, ay ang Lord na nagbigay ng biyaya at kagalingan sa taong ito. Tayo lahat ay yumuko at tayo nanalangin. Lord, kami po yung lumalapit sa iyo sa umaga pong ito, Panginoon, at narito, Panginoon, ang isang prayer request, Panginoon, Lord Pedro Nario. Lord, kilala mo siya, higit sa amin. Alam mo ang kanyang background, alam mo ang kanyang history, alam mo, Lord, ang pangyayari dito. At Lord, narito ang iyong mga anak, Panginoon, Sister Teresa, na mayroong compassion, Panginoon, sa tao. Sila habag sa sitwasyon. Lord, sulukuyan siya yung operahan sa amin ng doktor. Lord, kami ay mga mananampalataya. We are the believers of this word. In this message, Panginoon, naniniwala kami sa isang supernatural na Diyos. You are the same yesterday, today, and forever. Hindi nalilimitahan ng iyong kapangyarihan. Hindi nababawasan ng iyong kagalingan, Panginoon. At Lord, kung meron kaming, sabi mo, pananampalatayang katulad ng isang mustasa, we can move mountain, we can move this sickness, we can move everything, Panginoon, by faith, Panginoon. And faith comes by healing and healing by the word of God. Faith is not emotion, faith is not a feeling. Faith is always believing in the word of God. Sabi mo, you are the God that healed from all thy diseases, all thy sickness, Panginoon. He was wounded for our transgression, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are already healed, Lord Jesus. And that's the Bible, and that's the scripture, Panginoon. Kaya Lord, sa oras nito aming itinataas si Pedro Nario, Panginoon. Ipuin mo siya at ibigay ka ng bag sa kanya, biyaya sa kanya, Panginoon. Lord, dumating ang time, Panginoon, na hindi ito maging grabe, Panginoon. At bago siya dumating sa operation, Panginoon, ay maging malaka po sa kanya, Panginoon. Doon din, Panginoon, gamitin mo, Lord, ang mga instrumento ng mga doktor. Maybe ang mga gamot, Panginoon, na instrumento sa kanya upang, Lord, maayos, Panginoon, ang kondisyon ng kanyang katawan. Doon sa balakang, Panginoon, na kanyang iniinda sa oras na ito. Ipuin mo po siya sa oras na ito, ang kanyang buong katawan, kanyang balakang, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. At ang iyong compassion, Lord, ang iyong abag, ang iyong miracles, Panginoon, ay gawin po sa kanya sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Katiwala namin, Lord, ang kanyang buhay sa iyong mga kamay, Lord, sa mga oras na ito. Salamat po sa iyo, Ma. Sumama po kami sa munting aming pag-aaral, Lord, ng iyong mga salita as we continue in your word, Panginoon, the church ages, Lord, the bridge between the 7 church ages and the 7th seal, Lord God, sa aming panahon. At buksan mo aming mga spiritual na pangunawa muli, the eyes of our understanding being enlightened, Lord God, sa panahon ito, Ama. Samahan mo po kami, may the Holy Spirit lead, Lord Jesus, sa oras na ito, because you promised when 2 or 3 are gathered together in my name, you are there in our midst, Lord Jesus.
Kaya you are here, Lord God, your presence here, and you provide the food in due season sa bawat kapanahunan, sa bawat local assembly. Sabi mo kung saan may sariwang paslang, Lord God, sariwang pagkain, hidden manna, ang ibigay mo, nandun ang mga agila. Sila'y nangingidain, Panginoon, ng mga salita mo. We are feasting in the reveal of our Lord Jesus in these last days, Lord God, na aming pinabubuhayan. Salamat po. Bless your people from the natural to the spiritual. Bless mo ang kanilang mga pangailangan. Bless mo, Lord Jesus, ang kanilang mga physical na mga katawan. Bigyan mo sila patuloy ng sound mind and kagalakan, ng inspiration, Panginoon, Lord God, sa buhay nito, sa journey nito, at pananagumpay, Panginoon, sa lahat, Lord God, ang pagipagbaka namin sa daigdig na ito. Salamat po. Malawalhati ka sa araw na ito. Nagumit namin, Lord God, ang iyong mga salita at ang mga natitirang oras sa iyong mga kamay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Tayo ng lahat ay kamunan. Amen. At sa darating ng first week ng May, first week ng May ay magkakaroon tayo ng ordination para sa set ng Beacon, ng Trustee, sa Cyber Mojo, sa youth, sa music, kung ano lang yung pwede natin ma-apply muna sa ating iglesia, ay yun muna habang tayo ay small group pala at darating ang time para ito'y lumago ay lahat ay ating upunan, kaya kayo na absent darating na first week ng May Sunday, Lord willing, ay kasama ko si Brother Nemi para madalalay to ordain, to pray, yung ating mga manggagawa, isang elder of the church. Siya matanda na sa pagipagbaka sa narangan ng pagpapalataya, pero siyang nakakaloon ng evangelist. Sometimes kailangan natin ng evangelista, ng kaloob ng evangelista sa church, because it takes the fivefold ministry to perfecting of the saint. Siya na rin ang willing sa kapagsalita natin sa darating na first week ng May. Amen. Ngayon din na tayo nadadalaw ng mga manggagawang iba't ibang uri ng kaloob. May kaloob ng pastor, may kaloob ng pagtuturo. Amen. At lahat ng ito ay sabi nga ng ating propeta at ng mga ngaral, ang mystery ng ating Panginoong Yesus ay hindi lang nasa isang tao. Naniniwala tayo na merong ordained through fivefold ministry sa panahon ito. Sabi ng Bible that all the mystery of God shall be finished, mula dun sa propeta sa end time, Brother Branham sa uling panahon, and Revelation 10:8-11, the bride must be prophesying again. This is not one-man ministry, but this is the body ministry. So naniniwala ko ang bawat through fivefold ministry ay merong misteryo, na papahayagan na ibigay ng Lord sa kanilang mga puso. Hindi lang kay Brother Joel, kapatid, kundi kailangan mo rin silang mapakinggan. I believe sa ganong kaparaanan ni Lord, because for the body fitly joined together and compacted together, and every joint, every gifts, every talents, every wisdom and knowledge, skill and understanding, sabi, supply. Isipin mo isang tao na supplier ka ng iba't ibang uri ng wisdom. Amen. Hallelujah. Sabi ng Bible, ang bayan, ang city ng maraming tagapagpayo, naiiwas ito sa lahat ng kaluluwa. Amen. Si Solomon, ang kanyang karyan, mga kapatid, ay it is a full of wisdom. Solomon type of Christ, mga kapatid. At nagawa niyang golden age, ang kanyang nation, ang kanyang karyan. Walang gera. Sa Israel ngayon, may gera ngayon. Binigera sila ng Iran ngayon. Pero yung Solomon, yung tatay niya si David, mandirigma. Puro war, puro patayan. At si David is a warrior. Pagtungtong ng karyan ni Solomon, it takes wisdom, hallelujah, para mapasunod tao na hindi nag-aawa. Amen. Type ng millennium, pagdating natin doon, 1,000 years, mga kapatid, magagapo si Satanas, can you say amen? Walang war, peace ng ating Panginoon Jesus. Kung isipin mo, meron kang wisdom ni Solomon sa iyong tahanan,
Walang pag-aaway ng tatay, ng nanay, ng mga anak. It takes the wisdom of God. Amen. Sa panahon ito, amen. Nakita ko yan ng kaparaan ng ating Panginoong Isus. At yung tayo dadalhin ng ating Panginoong Isus. Nandiyan ba kayo? Kasama ko kayo? Amen. Sa panahon ito. Amen. And this is the continuation, kapatid, ng ating pag-aaral. Naniniwala ko na ang salita ni Lord it is a continuation. Wala man tayong internet ngayon, but tinatry nila, dapat din na ito yung ma-record para ma-upload natin. Dumating ang time, mayroong mong babalikan, di ba? After 3 years, 5 years, babalik kami yung mensahe ito kasi kailangan mo na. Kailangan mo bibigyan. At ganun po ang salita ni Lord. Ang salita ni Lord, minsan, nandyan lang yan, pero dating ang time, gagamitin mo yung sitwasyon na yan. Yung advice, yung payo, yung instruction ni Lord dun sa chapter na yun, dun sa subject na yun, mga kapatid, eh kailangan mong marinig para ikaw ay mapalakas, para ikaw maging mananagumpay dun sa sitwasyon mo sa panahon yun. Ganyan po ang salita. There's a time in the season. Ito yung ating kailangan. At sometimes, ang kapahayagan, minsan itong lingon to, hindi mo naiintindihan, di ba? Pero dating ang time, maunawaan mo siya. No, even ang ating kapahayagan, even yung ating level ng ating unawa ng revelation ay meron itong tinatawag na time and season. So para tayong naka-time lock eh. Diba? Merong mga mananampalataya, mabilis sila, 1 taon lang. Naunawaan lang agad yung message. Pero naman 15 years, 20 years, di ba naunawaan yung message? Kasi naka-time lock siya. Depende yun sa pagsunod mo, sa obedience mo, sa salita ng Lord. Pero once na yung oras mo na, nabuksan ni Lord ang kapahayagan mo, hindi ito kayang pigilan. No, kaya sabi, faith comes by hearing. Continuous hearing and hearing and hearing by the word of God. Kasi sa kapapakinig mo, hindi mo alam, bigla ka pala mabubuksan doon. No, minsan hindi kay Pati Joel, sa ibang ministro, sa evangelist, sa teacher, another minister na narinig mong mangaral pang balit, mabubuksan. Ay, ito pala yung sinasabi ni Pastor, ngayon ko lang naintindihan ng gusto. Ganun po ang sitwasyon natin, kapatid. Hindi ba kaparaan ng Lord? Kasi minsan, ang word, nakipagbaka siya bago makapasok sa kaluluwa eh. No, dumadaan sa body, dumadaan sa reasoning. No, dumadaan sa ating senses ng spirit. No, nakipagbaka siya ng word eh. Hanggang dumating ang time, kaya mo na siyang palatayanan. Lahat ng salita mo yung narinig. Amen. And yun ang ating kondisyon, kapatid, sa panahon ito. Hanggang mawala yung amnesia. Hanggang mawala ang amnesia, ginagawa ng word, tinatanggal niya yung amnesia. So, yung ating nandito ka ngayon, present ka ngayon, pero spiritually tulog ka. Ano yung sabihin ba ito, John? Spiritually tulog. Hindi ka makaunawa. Diba? Kasi may amnesia. So kailangan tanggalin yung amnesia. Pag natanggal yung amnesia, maunawaan mo na yung mga spiritual things. Amen. At yun ang ating condition, mga kapatid. At pag nakita mo yung condition, mga kapatid, no? Merong inside teacher sa'yo, ipuposition na ito. So babaguhin ito yung lakad mo, babaguhin ito yung pag-iisip mo, babaguhin ito yung appetizer mo, mga kapatid, no? Dati, gusto mo ng alak ngayon, ayaw mo ng alak. So, mga bago mawalan ka ng desire, mga kapatid, dun sa mga bagay ng sanlibutan. Ayan ang ating kondisyon. At sabi, if any man be in Christ, you are a new creation. Bagong nila na, kasi naisila ka sa katawan, you are born again. A new creation in Christ Jesus. Nag-umpisa ka sa baby, sa spiritual. Ang gumugulang ka, hanggang tayo maging sakdal unto the stature of a perfect man. So, yun ang ating process, yun ang ating kondisyon. Wala naman agad na pagkapunta mo sa message ito, ano agad eh, body change o rapture agad. No? Amen. So, nasa process tayo, kaya nakikita ko, kailangan natin kumain ng salita ng ating Panginoong Isus. So, tulungan tayo ng ating Panginoong Isus at samahan niyo tayo sa lahat ng ating mga panalangin. Ang aking design, mga kapatid, establish ng church. At the same time, tulungan tayo ng Lord, establish natin ang ating pamilya, establish natin ang ating mga kabuhayan, ang ating mga anak. So, the Lord will bless us. Amen. Dahil doon, ang sabi ko nung nakaraan, mga kapatid, nung binigay ni Lord kay Adan ang halaman ng Eden, inayos pa niya. Di ba? Pinakalala niya yung mga hayop. Even yung mga halaman, pinakalala niya. Inayos niya yung pwesto ng mountain. Nagsalita sa mountain. Mountain, lipat ka dito. Puno, lipat ka dito. Pinaganda niya yung halaman ng Eden. Sundin salita, inortinate niya. Amen?
At nung pumasok ang mga bayang Israel, the 12 tribes, Joshua and Caleb, sa promised land, pinutugate na yung land nila. May mga magagaling dun sa pangpang, sila Benjamin, sige pagbakas, agrikultura, sa mga pananim, sa mga palaisdaan, sa mga wisdom, skill, sa pakikipagbaka, mga kapatid, iba-ibang kalod ng bawat tribe. Pag pinagsama-sama mo yun, naku, napakahusay ito. At tinaboy nila lahat ng mga igante, mga nag-squatter, mga kapatid, naturally, doon sa kanilang land. So the same thing, the message, Brother Toto, ang naunuhan ko, pag-apak natin dito, Brother Branham, the 7th messenger, dinala tayo dito sa flowing bibitin na hangin, dito sa bukal ng papahayagan sa mensaheng ito. Ngunit pagpasok natin, kailangan i-cultivate. No? Dahil tayo ngayon nagko-continue ngayon. Kailangan itaboy lahat ng mga higante ng kalungkutan, ng karamdaman, lahat ng oppression, mga kapatid, higante ng kahirapan, kaya itaboy natin, mga kapatid, cultivate natin, hanggang mapwestuhan natin. Amen. At hanggang ito yung binubukulan ng langis. Flowing, bibitin na hangin. Ano yung kapahayagan? Salita, Lord, no? Territory mo na yun, atmosphere mo na yun, yung tahanan mo, yung ground mo, mga kapatid, nakapag-create yung atmosphere mo. No? Sabi dito, no squatters allowed. No? Hindi pwede si Satanas dito sa aming pamabahay. Dito sa aming bakuran, hindi pwede si Satanas. Dito sa aming iglesia, hindi pwede si Satanas. Dito sa aming looban ng tahanan ng pamilya, hindi pwede si Satanas. May kasi na-cultivate na. No? You're building the walls of hallelujah. No? Ang ginawa ni Nehemiah? No, naglagay sila ng bakod para hindi sila mapasok ng mga kalaban. Pero din, pag tayo pasok ng kahirapan, kayo sa inet, natural always type spiritual. So, pag nakita nyo ng ganyan ng paglilingkod, ang dami natin nagawa. Tapos nyo magsalita mo. Pag nakita mo yung joy, kinukuha sa iyong mga anak, karamdaman, no, marami na umamatay dun sa inyo. Kahit ano to, pestilence to. No? The second seal, the third seal, because may kita mo, yung seal, nag-uumparin dun sa ating pamilya. Bakit sila mamatay? Bakit merong bloodshed? Bakit merong panig na nangyari? Bakit merong deception na nangyari? You can see, ngayon yung seals ngayon mga kapatid, nag-ooperate sa ating buhay, sa ating pamilya. Tumatakbo siya. Wala dun sa Genesis, sa church ages, hanggang dito sa ating panahon. So pag naintindihan nyo ng ganyan mga kapatid, you are awakened. What is overcomer? To know the tricks and the tactics of the enemy sa ating buhay. Amen. At pag nakita nyo lahat siya, mga kapatid, itatabi nyo lahat siya. Baka to? Ano si David, in-race niya eh. No? Nalala nyo kayo kay David? Si David, mga kapatid, pagsampa niya sa karyan ni King Saul, sabi ng Bible, nagugulat siya, 3 taon na siyang hari, Gadobi, nagkakantay-kira pa rin yung karyan. Yung pala, merong ginawa kalakuan si King Saul. Ang dami niya mga utang sa mga bansa. At marami siya ginagambiyado. Anong ginawa ni David? Pagsampa niya sa karyan, nilinis niya. Binayaran niya yung pagkakautang. Kaya sabi, lahat ng atraso niya, kailangan niyang maglinis upang bumukal yung kapahayagan sa kanila. Tsaka mataboy lahat ng panin, ng pestilence, ng mga kahirapan. Binigor, tatalim sila. Sinasalot yung mga pananim nila. May problema. Nakita niyo naman ganyan ang ating pambuhay. Ba't ito? Ba't kinukuha yung gaganakan? Ba't nag-aaway kami na kami mga anak? Ba't hindi kami nagkakasundo? Baka may pamin. Baka mayroong white horse, red horse, black horse, mga kapatid. At parents or rider, mga kapatid, na nandun, nananahan sa tahanan mo. And you say, amen. Anong ginawa ni David? Tinamoy niya lahat, mga kapatid. Inayos niya lahat. Kinultivate niya yung karyan. So, bumukal yung karyan. Bumukal lahat yung pagpapala. Ganun yan sa ating buhay. Amen. Amen? Again, obserbahan nyo kasi bawat ang purpose ng message, mga kapatid, hindi nyo ito, ang purpose ng message ay higit tayong linisin sa ating karumihan. O higit niyang iayos ang ating buhay hanggang maging katulad tayo ng buhay ng ating Panginoon. Higit niyang linisin yung ating mano. Higit niyang ayusin yung ating set ng ating pag-iisip sa lahat at ng maraming mga bagay. No, kaya nga doon ka lang magkakaroon ng wisdom, skill, and understanding pag maayos ang iyong pag-isip. Sabi ng Bible, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi pag na-transform yung pag-iisip mo, maayos ka na mag-isip sa trabaho, maayos ka mag-aral, maayos ka sa kabuhayan mo, maayos ka sa iyong pananambahan, maayos ang relasyon sa ating Panginoon. Na-transform kasi. Pag hindi ka na-transform,
Bali-balentong lahat ng buhay at andyan lahat ng kagipitan, lahat ng pain, lahat ng kahirapan, maranasan mo kasi hindi pa na-review. Hindi mo anong gagawin mo, hindi mo kinukultivate, hindi mo kinakaboy lahat. No? Hindi ka sumusunod dun sa salita ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya binuksan ang selyo, binuksan ang aklat sa ating panahon, mga kapatid. In-unveil lahat yan personally. Amen. Upang maging tayo mga mananagumpay at mga matitibay na mga mananagumpay. Sino ang nagbibigay sa iyo? Amen. Sino ang nagpalakpahan ng ating Panginoon? That's the purpose. Nunuwaan ko to, Lord, salamat. Amen. Dahil yung ating mga panahon, mga kapatid, hirap-hirap din tayo, parang tayo magtatagumpay. Amen. Parang ano yan eh. Hallelujah. Parang yung hayop daw, di ba yung hayop? Para manganak yan, o para mangipog yan. Kailangan mong pakainin ng mga mustan yung pagkain. Pero right. Pala tayo. Amen. 8 comes by healing by the word of God. No, para tayo manganak, para tayo magsilang ng salita. Para tayo mag-multiply, mga kapatid, kailangan mo ng salita, mga nutrients, mga vitamins, kainin natin. Natural and spiritual. Pag ikaw kumakain sa natural, parang hayop yan. Huwag mong pakainin yung hayop. Huwag mong supply yung mga vitamins, mineral na kailangan niya. Huwag kang mag-expect na iitlog yan o mga anak yan. Kasi ba, hindi mo pinapakain. Pero hindi tayo. So, ano kailangan natin? Kailangan natin kumain. So, dinadahin ni Lord sa flowing biltahan sa punong ito. Yung mga natural, ina-apply natin sa spiritual. Amen. Salamat sa ating Panginoong Jesus. So, nakita ko yung slide ko para umaba ko at hindi ko tapos siya. Amen. Hallelujah. So, significance of the 7 church ages, 7 seal sa ating buhay. No, kahalaga, pag sinabi mo significance, ito'y kahalagahan. So, this is going to be a part 4 ng ating pagkatalakay. So, bago basahin yung scripture sa Revelation chapter 2 sa Tagalog, 1829, sige, basahin ko muna yung meaning ng criteria para mas maintindihan. Ito sa slide, please. So, kailangan ko ipaliwanag nyo dito. Sino ba nag-enjoy sa ating church ages? No? Nandito tayo sa criteria. So, makita nyo yung puti, no? Madami na yung kadiliman. So, makikita nyo how the Church of Thyatira nasakop ito ng spirito ng Antichrist. So, Thyatira, ang meaning, mga kapatid, is dominating female. The church became more powerful than the state. Okay, i-break natin yan. So, Thyatira, ang mensahero ni Lord ay si Columba. 606 hanggang 1520 AD. Makita natin, Son of God, His eyes like a flame of fire, feet like a fine brass. So, lahat yan nandun sa scripture natin babasahin. So, makita natin dito, ang Lord, ang Spirit ng Lord ay, it's a very strong. No? Ang condition nila, continual sacrifice in rep to believers, faithful and loving service and works till the end. No? Magamat, nandun sila sa dominating female. No, but ang mga believers doon, mga kapatid, ay makita natin may mga mananagumpay, may mga nagtiis, may naging faithful hanggang sa katapusan, mga kapatid, until the end. Makita mo ang Spirit of the Lord rebuking because of Jezebelism. No? Makita natin itong condition nito sa aklat, no, sa church ng Thyatira. Let's go to Revelation chapter 2, 18-29. So, meaning ng Thyatira is dominating female. No, isipin mo yung church, o kaya sinabi dominating, yung church, mga kapatid, babae ng papatakbo. And church is a type of woman always type in the church. Sabi natin, prophet, no? Woman always type in the church. Amen. So, merong true church, the bride of the Lord Jesus Christ, at merong false church. No? The Vatican, the purple curtain, mga kapatid, sa ating panahon. So, itong purple curtain, mga kapatid, nakita mo, namamayagpag siya through church ages. Diba? As pinag-aralan natin sa panahon paninigo dyan, nandito na sila. Panahon nila Daniel. So, at sa church ages, pumapasok siya hanggang dito sa ating panahon.
So kung meron kayong matang agila, magbalik, may kita mo, same spirit, papalit kami ng body, mamatay kasi yung body. I-expire yung body kung sino yung ginagamit niya. But the spirit do not die. Tatanong lang yan dun, ano lang yan, another body, papatuloy na naman siya. Wala na sila Mussolini, sila Hitler, tanong sila sa ibang mga tao, sa mga political leader. Amen. So Revelation 2:8-29, kasi sa Tagalog, at ang anghel na iglesia sa Thyatira, sabi ay, isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya na nagningas ng apoy. Look at the description. Matang gaya ng ningas ng apoy. Bigyan mo, Lord, nakapo ko siya. Pag sinabi mong mata, diba? Sa mata pa lang, na-express na yun kung galit siya. Diba? Kasi may kita mo yung anak mo, diba? O yung tapos, bakit ka nakairap to? Kasi galit siguro sa akin to. Suplado naman ito, suplado naman ito. Sa mata pa lang, may kita mo yun. Pero sabi doon, description, yung mata, no, matang gaya na nagningas ng apoy, sabi, galit siya. Matapang siya. Yes, amen. No? Iba yung approach doon dito sa church ng Thyatira, mga kapatid, how they invade the Antichrist spirit, mga dominating email dito sa iglesia nito. Nagigay nyo na, Yes, amen. Spirit of the Lord. Yun yung description, no? Na may mga matang gaya na nagningas ng apoy, ningas ng apoy. Naglalagap-lap. At ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuling. At sabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sabi dito sa dominating espiritu ito, nalalaman ko ang iyong mga gawa. At ang iyong pag-ibig, at pananampalataya, at ministeryo, at pag-itiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa una. 20. Ito ang problema. Datapwat! Si Lord, pag nangusap ang Panginoon, kita mo, nangusap sa general, di ba? Nangusap sa church. Di ba? Oh, and we can apply in our local church, we can apply individual, we can apply personal, mga kapatid. No? Habang binabasa natin ang salita, you know, because the word is a compound meaning, the scriptures compound meaning. Datapwat, mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Can you say amen? So, makita natin dito, sa Thyatira, ay pumasok itong Jezebelism na nagpapanggap ng propetisa. So, the Spirit of God identify kung ano yung Espiritu na nandun, nakapulapon sa iglesia. Amen. Identify natin kung saan ang galing si Jezebel. Para maintindihan mo yung Scripture, balikan mo ano yung history ni Jezebel. Oh, itong Jezebelism, pumapasok ko sa iglesia. Oh, Jezebelism, pumapasok yun sa pamilya. Sabi ng lalaki, yes, dear. Opo, dear. Yung bansa, isang bansa, nagpapatakbo, babae, imbis lalaki. Jezebelism, pumapasok sa nation. Imbis lalaking presidente, babae nagpapatakbo doon sa politika. Jezebelism, pinasok na yung bansa. Ang church, ang iglesia. So, ganito yung espiritu niya, mga kapatid. So, sabi, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap ng propetisa at siya'y nagtuturo at humikayat sa aking mga lingkod upang makiapi. No, ito pala yung espiritu ni Jezebel. At kumain ng mga bagay na inyain sa mga Diyos-Diyosan. So, Jezebel, introducing mga kapatid, mga idolatry, ng mga maling gawa, mga maling pagsamba, mga Diyos-Diyosan. No, galit ang Diyos dyan, mga kapatid. So, may espiritu nyo dito, directly. So, Jezebelism, dinipay natin ito ng mga nakaraan, is dominating people, no? Yung espiritu niya, pag nakita kayo may babae, mga kapatid, sa bansa, no, kaya nga ang church ng Catholic, babae, no? Kaya takbo niya. Amen. Mamaya, kaya ating magtindihan, no? So, Jezebelism, no? Dominating female, woman controlling the church, hindi sabihin ng Jezebel. The woman controlling the church, the state. Katulad do yan ng the husband, no, ay kinukontrol siya ng kanyang asawang babae. Ay, talaga kayo na kinukuha ba? Parang puppet lang yung lalaki. Hindi siya, amen.
Harap siya sa kanyang bahay, sa city. Ito si Mayor, harap siya. Pero sa likod niya, yung babae pala yun, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Namumulong ko na siya. Amen? Nangyari ba yun sa mga barangay? Nangyari ba yun sa Pilipinas? Nangyari ba yun sa bawat stage? So, it means to say, yung Jezebelism, nandito ngayon sa atin. Amen. Because the spirit will not die. So, pag wala akong spiritual na, ikaw mo, inukontol yung bahay natin, ikaw, nandun ka, sunod-sunod ka dun sa babae, di mo alam, dominating female. Titeria, nandun ka sa stage ng titeria, hindi ka nakakalampas pa. Amen! May gamot dyan, mga kapatid, kasi habang sunod-sunuran ka dyan, kawawa ka dyan. Nakita niyo yung church ages, how we apply in our life. Nandun sa bantahan mo, mayroon Jezebelism ito. Espiritu yun ha, huwag yun yung tao. Amen. Kasi no. But the spirit, nakamukontrol dun sa babae, na kailangan pangalain ng ating Panginoon Jesus. Na kailangan makalayan sa lahat ng uri ng spirito, Balaamism, paganism, Jezebelism. Amen. Oh my. At sabi, eto si Jezebel sa history, thank you God, para maintindihan natin yung background. From the beginning in the Bible, sa panahon nila Elijah, sabi si Jezebel, ang kanyang spirit of control and manipulation of everything. No? Yun ang kanyang ginagawa. Yun ang ginawa niya sa church ng Thyatira. Minanipulate niya. Kaya naman, pag minanipulate ang isang nation, ang isang bansa, ang isang iglesia ng babae, nagkakabulutot, nawawasak ito, nagkaroon ng separation. Kaya lalaki ka, tayo ka sa posisyon mo. Can you say amen? Hindi na niya ako. Kasi pag di ka tumayo sa yung babae, mas palaso yung kontrolling ka. Can you say amen? Tutuloy ko, can you say amen? Tutulong church ages na to. Amen. Mabubuksan lahat ang uri ng spirito mga kapatid pag ating pinangaral. So sabi, this is Jezebel in the Bible, ang kanyang history, para maintindihan natin si Jezebel, was the daughter of the priest of King Etbaal. No, lakdo siya ni King Etbaal. Ito si Jezebel, hindi siya, sa Bible, hindi siya original Israel. No? Siya ay daughter of the priest King Etbaal, ruler of the Phoenician city of Tyre and Sidon. Itong mga Tyre and Sidon, mga tinayo ni Nimrod. No? Galing doon yung background niya, yung history niya, yung linis niya, yung dugo niya, yung kamandag niya, galing doon. So, ito si Ahab, na hari ng Israel, mga kapatid, kumuha siya ng babae, ibang linis, ibang lahi. O so, pinagsama. So, nagkagulo ang bahay Israel. Nahirapan yung mga tao kasi minix na niya, nag-mix na niya. Hybridization. Amen. Doon pa lang sa atin ng Wednesday, di ba? Nagkaroon ng hybridization. Balaamism, balang way. Hybridization. So pag mananampalataya, hallelujah. Sinama mo na ang bilib na nag-asawa ka, kalbaryo yan. Kasi magkaiba kayo ng Diyos, magkaiba yung paniniwala. Ikaw dito kasi simba sa end time, isa simba mo sa Katoliko. Hallelujah! Hybridization. Problema yan, away kayo lagi, away kayo sa kabuhayan, away kayo sa pera, away kayo sa mga decision making. Kasi magkaiba kayo ng pananampalataya, magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng wisdom, skill and understanding, and revelation. Amen. Kaya pag kumuha ng pananampalataya, the prudent wives came from the Lord. Harmony yan, peace yan. Ang sentro nyo, ang salita nito. May problema man kayo, ang sentro nyo, ang salita nito. Anong purpose ng word? Palayain tayo lahat. I-align yung ating mind, ating decision, ating focus. Amen. Amen. No? Para tayo dumadaan sa church ages din. Hanggang makarating tayo sa 8th day, sa moving to the bride age, sa mga kapatid. Yun ang ating sitwasyon. Amen. Baka iba, nandun pa lang sa Ephesus. Kaya ating paglalakbay, ating condition, ating mind, ating setting, ating buhay. No? Dito sa word, mag-engage pa lang anong uri ng pamumuhay meron ka na. Saan ka na sa iyong Christian journey sa panahon ito? So that's the message. No? Kung paano natin ina-apply ito. So, at sabi, yun ang kanyang background, yun ang kanyang lineage. So kaya sabi ni Abraham, di ba? Kay Eliezer,
ikuha mo mga pangasawa si Isaac. Doon sa ating kalay. Doon sa kamananampalataya natin. Doon sa kajin natin. Kasi alam niya Abraham, magkakaproblema doon sa Isaac pag gumawa ng... Young people, nakikinig pa kayo. You can see the blessing ng marriage, ng tamang pag-aasawa, mga kapatid. Ang sabi, when Jezebel married King Ahab, no, kasi nagkaroon ng problema sa karyan si King Ahab, maybe financial, ekonomiya. So para masustain siya, ang yaman nitong Vatican, Roman Catholic na lahat ng mga bansa ay may mga utang sa kanya. No? At samantalahin kay na mapautangin ka para maalipin ka lahat ng request niya. Okay, pasok mo yung COVID-19 sa bansa niya. Para bawasan natin yung population ng mga tao. Wala magagawin basta kasi laki ng utang mo sa Vatican eh. Kaya gawin ng presidente, lumit nito kahit naman hindi umadun sa kanyang mga tao. Ano sino kawawa? Sino nagsasabi? Yung mga tao. Kawawa ang mga tao, mga kapatid. Kasi sunod-sunuran lang sa programa ng Elizabeth kung sino namumuno. Doon sa gobyerno, at doon sa iglesia, mga kapatid. Ganoon na nila. Amen. So when Jezebel met King Ahab of Israel, sabi nag-rule siya, no, 874 hanggang 853 BCE. No, bago pa dumating, ibig sabihin bago dumating si Lord. She persuaded him to introduce the worship of tyrant, god of Baal, Melkart, and nature of God. Ang daming kinasal nito si Ahab. Ahab siya yung hari ng Israel ng panahon na yun. Hallelujah. Imbis isa ang kanilang Diyos, paniniwala nila. Nung kinasal siya, ito si Jezebel, mga kapatid. Ang daming introduce na Diyos. Amen. Okay lang yan. Ito, okay lang yan. Uwi Diyos Diyos at pinasok na. Kayo sa niya. Kasi kailangan ni Ahab masustain yung kanyang karya. O di siya nagtiis, di siya nagantay sa gustong bukal ni Lord.